Ilang araw bago ang April 14 hearing, inilabas ni Attorney Paolo Panelo, legal counsel ni Vice President Sara Duterte, ang mga ebidensyang ani ay magpapatunay na nagsisinungaling si Ramil Madriaga. Ayon kay Panelo, hawak na ng komite ang kanilang complaint affidavit at mga ebidensya. Sa kabila nito, patuloy pa rin umanong itinuturing si Madriaga bilang mahalagang testigo. Itong complaint affidavit ni VP Sara and the evidence that I just presented to you, that's all available to the House Justice Committee. And yet, when they talk about Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. When really, we think he's the weakest link. So we're not gonna, as counsel for the perjury case, we're not gonna stop them from self-destructing their case by inviting Madriaga to testify. Iginiit ni Attorney Panelo na mahina ang kredibilidad ni Madriaga. Ayon sa kanya, hindi ito makatutulong sa kaso laban sa Vice Presidente. Dagdag pa niya, walang patutunguhan ang kaso kung si Madriaga ang magiging sentro nito. He's like a Trojan horse entering the city of Troy, except that VP Sara has nothing to do with him. So if they want to bring the Trojan horse into the city of Troy, we won't stand in their way. Yeah, wala talagang patutunguhan to kapag si Madriaga naging sentro ng kaso nila laban kay VP Sara. Binalaan din ni Attorney Panelo na maaring malantad ang tunay na motibo sa likod ng testimonya ni Madriaga. In a way, parang natuwa kami na sinasama siya sa impeachment complaint kasi talaga yan yung gagamitin yung basehan laban kay VP Sara. That will only expose you. Expose this entire process as a political process that has nothing to do with evidence and accountability. Muli ring iginiit ng kampo ni VP Sara na wala silang kinalaman sa anumang banta sa buhay ni Madriaga. Ayon kay Panelo, kung may mangyari man kay Madriaga, posibleng ang mga taong nasa likod nito ay ang kanyang mga handler. Sinabi niyang maaring may interes ang mga ito na patahimikin si Madriaga. Dagdag pa ng abogado, naniniwala silang kapag tumestigo si Madriaga sa kamera ay lalabas lamang na hindi siya kapani-paniwala. Posible rin umano nitong ituro nito kung sino ang nagtulak sa kanya na magsalita laban sa bise. Yan ang sinasabi ni Attorney Panelo Jr. Yeah, junior po yan. Tama ko yun kasi gaya na sinasabi niya, itong testigo nyo, napaka hinang testigo sapagkat yung kanyang mga pahayag ay sirang-sira sa pamamagitan ng ibang mga testigo laban sa kanya na pulos kasinungalingan. Sabihin niya, siya ay nagtrabaho kay Inday Sara. Pero lahat ng mga kasama ni Inday Sara, pinasisinungalingan siya. Pati dyan sa Sandatang Lakas. Kasi nagpapanggap din siya na nasa intelligence siya. Nagpapanggap pa nga siya na abogado. Hindi naman siya abogado. Tapos, marami yung siyang mga pahayag. Like halimbawa, sabi niya, yan daw isang babae na may yung kasama ko sa mga perang dinideliver niya kuno. Nakita niya pangaraw nag-drive. Yung pala, hindi marunong mag-drive yung babae. Walang lisensya at never sa buong buhay na nag-drive. Madalit sabi, ang sinasabi ni Attorney Panelo Jr., yung sinasabi niyong testigo, ang sasabog sa mukha ninyo. Kaya kami, sabi niya, kaming mga abogado ni Inday Sara, lalo na sa perjury case, natutuwa kami na ginagawa niyo yan kasi masisira kayo dyan. Sirang-sira kayo dyan, kaya hindi namin kayo pipigilan. Kaya sinasabi niya na nangangaling bang buhay? Oh, definitely. Kami pa magbabantay niyang buhay kasi gusto namin na isalang niya yan para maihayag sa buong mundo ang kasinungalingan niyan. Yan, tama siya dyan.